Mahalaga ang waste management lalo na ngayong malaki ang problema ng mundo sa climate change. Pero matagal at matrabaho kung mano-mano. Worry no more dahil may solusyon dyan ang ilang estudyante sa pamamagitan ng Verda. Tara, let's change the game! Robot na kayang i-upgrade ang lumang konsepto ng composting? O yung natural na proseso ng pagbulok sa organic matter, gaya ng biodegradable waste, para maging fertilizer o pataba sa lupa. You heard that right! Pwede na mag-goodbye sa mano-manong waste management. And say hello to Verda, your versatile, eco-friendly recycling and decomposition assistant. Developed by students from De La Salle University Integrated School. Composting ito with a twist. Dahil ngayon, automated na. With traditional composting po kasi, it takes time often and it takes manpower. If we automate this process, it will make it much faster and time efficient. 3D printed ang prototype na pinapagana ng Arduino microcontroller. In vessel nangyayari ang composting process with real-time monitoring pa ng temperature at humidity. So for compost to turn into fertilizer, there should be bacteria present in it. And for the bacteria to be present, there should be a certain threshold for temperature and humidity in the compost. So we put a HTU21TF and a DHT22, which will detect its average humidity and temperature. And when it's outside the threshold, the DC motors will automatically spin until its threshold is met. Mga kapuso, itong si Verda, battery-powered yan. Tapos, nagdi-display siya ng real-time data monitoring na nagpa-flash dito sa maliit na OLED screen. Kaya naka-attach siya dito para matiyak natin yung optimal composting results. Mahalaga ang installed motor ng prototype para maayos na mahalo ang compost materials. The data is real-time and our website also offers interpretation and it will give you advice on how to fix and help your compost. So, ganito gumagana yung Verda. Siyempre, papasok natin yung compost natin. Nandiyan na yung material sa loob, papaikutin natin siya, and then yung dalawang sensors natin, yan yung mga sensors na nag-i-indicate ng temperature at humidity doon sa loob nito. Yan yung turbine natin sa loob, yan yung nagpapaikot dun sa compost, nagmimix sa compost para mag-adjust yung temperature and humidity to maintain that consistent environment inside Verda. An invention that automates and makes the composting process more efficient. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Dahil lumubog na ang dapat ay tatargeting barko, kinansila ang live fire exercise sa Zambales na bahagi ng Balikatan 2025 ngayong araw. Ayon sa Armed Forces of the Philippines o AFP, lumubog ang Maritime Strike Target Vessel na BRP Miguel Malvar pasado alas 7 ng umaga kanina, 30 nautical miles kanluran ng San Antonio, Zambales. Pinasukan daw ng tubig ang BRP Malvar dahil sobrang alon ng dagat. Inabot ng mahigit 2 oras bago ito tuluyang lumubog. Walang kargang langis ang barko dahil sumailalim ito sa environmental cleaning bago dinala sa San Antonio, Zambales. Wala rin daw nakasakay sa BRP Malvar nang mangyari ang insidente. Pag-aaralan pa raw ng AFP kung mas makabubuting hatakin o hayaan na lang doon ang barko. Happy Monday, chikahan mga kapuso! Busy working while getting fit? Si Barbie Fortesa. Bukod sa pagiging active sa bagong hobby na running, abala rin siya sa taping ng upcoming series na Beauty Empire. Na-starstruck pa siya sa sinong co-star? Makichika kay Nelson Canlas. Sa kanyang self-love era, focused si Barbie Fortesa sa kanyang newfound love for running. Ibang high kasi ang naibibigay sa kanya ng pagtakbo. At i-share niya ang ilang tips na natutunan niya along the way. Stretching, and then I make sure na nakakain ako kahit bread. Kasi syempre, para hindi tayo manghina sa pagtakbo. Cool down, very important. Stretching din. So, warm up bago tumakbo and then cool down after tumakbo para hindi mag-cramps at hindi maano yung muscles natin sa legs.
Sa May 11 naman, lalahok sa fun run para sa Mobile Fund si Barbie, Dingdong Dantes, Christopher Martin at marami pang iba. Kasama siyempre ang kaibigan niyang si Alden Richards na board member ng Mobile Fund. For Alden Richards, congratulations sa iyong event. Yes, I will definitely be there. And so far, sa ngayon, ang pinakamalayo ko pa lang na natatakbo ay 11K. Sa taping ng kanyang upcoming GMA Network Creation Studios at New Philippines series na Beauty Empire, hindi lang energy levels ni Barbie ang tumataas. I'm very, very excited to work with Miss Rufa Gutierrez. Super, super excited to work with her. Lagi akong nasa starstruck sa kanya pag nakikita ko siya sa standby area kasi ang ganda niya lang. Ang ganda-ganda niya lang and napaka-graceful niya. Sabay ang glam and grind during taping, lalo na kapag kasama niya sa set ang kanyang kaibigang si Kailin Alcantara. Si Kylie, naka-eksena ko na siya, nagka-eksena na kaming dalawa, and ang masasabi ko lang, it's such a treat working with that woman. Grabe. Di kami nauubusan ng chika at ng kape. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Mga kapuso, patay sindi kaya delikado lalo na para sa mga motorista ang inireklamong mga stoplight sa bahagi ng City Road sa Caloocan City. Inaksyonan yan ng team ng inyong Kapuso Action Man. Malayo pa ang Bearmans pero sa bahaging ito ng Dagat-Dagatan Avenue sa City Road, Caloocan City, umaga't gabi kakaibang patay sinding ilaw ang inirereklamo. Hindi ho yan Christmas lights kundi mga dispalinghadong stoplight. Hindi po gumagana yan eh. Almost magwa 1 year na. Dati naman may stoplight yan. Kaya lang, nung pinalitan, nung Center Island, hindi po napapagana yan. Hindi bababa sa 3 ang patay sinding stoplight sa lugar na lubhang delikado para sa mga motorista at pedestrian. Magulo. Sobrang gulo. Kasi malalaking container ang dumadaan dito eh. Kaya hindi natin maiwasan na magkakaroon ng traffic talaga. Lalo na sa tanghali. Dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa Metro Manila Development Authority o MMDA. Ayon sa kanilang Traffic Signal Operation and Maintenance Division and Street Lights, naapektuhan daw ng ginagawang North Luzon Expressway Connector ang mga nasirang stoplight. Pero ngayong operational na ang connector, hinihintay na lamang malagyan ng kaukulang road signages at pavement markings ang lugar bago tuluyang mapagana ang mga stoplight para iwas aksidente. Target daw itong magawa ngayong Mayo. Tututukan namin ang sumbong na ito. Para po sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Taong 2012, nang mag-umpisang mag-volunteer si Erwin bilang construction worker sa ipinagawang eskwelahan at Kapuso Village ng GMA Kapuso Foundation sa Iligan City na hinagupit noon ng bagyong Sendong. Ito rin na nagbigay sa kanya ng oportunidad para magkaroon siya ng regular na trabaho sa mga proyekto ng Kapuso Foundation. Kabilang sa mga proyekto ni Erwin, ang Kapuso Tulay para sa Kaunlaran sa Camarines Sur noong 2017 na naging tulay rin para makilala niya ang kanyang partner. Bukod sa sahod ko, nakakatulong din ako sa ibang tao, lalo sa mga kabataan ngayon na nag-aaral at ginagawa namin yung school. Pero para kay Erwin, higit pa sa kanyang trabaho ang naibigay ng mga Kapuso School, kundi pagtupad sa pangarap ng mga batang gustong makapag-aral. Nasa probinsya ng Rizal ngayon sina Erwin para ayusin ang 5 Kapuso School sa Montalban, Tanay at Pililla na sinalanta ng bagyong Karina at Enteng. Sa Virgilio Melendres, yung isang school natin sa Pililla, almost 90%. So dito naman sa Malaya, since kaka-start lang ng ating contractor, so more or less nasa 20% pa lang. Yung sa Tanay naman, yung Don Domingo Memorial Elementary School, malapit na rin yun, nasa 70%. And then sa Matagbak naman, ganun din,
nasa 70%. Sa susunod na pasukan, may maayos na muling eskwelahan ng mga mag-aaral. Salamat po sa tulong ng ating mga sponsors, partners at donors. At sa mga nais namang makiisa sa aming mga proyekto, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Lowlier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards. Sinampahan na ng mga reklamo ang driver ng SUV na nang-araro sa NAIA Terminal 1 kahapon. Iniimbestigahan na rin ang mga harang o bollard na bigong mapigilan ang pag-arangkada ng SUV dahilan upang dalawa ang masawi. Nakatutok si Rafi Tima. Sumalang na sa electronic inquest ang driver ng SUV na nang-araro sa departure area ng NAIA Terminal 1 kahapon ng umaga. Sinampahan siya ng reklamang reckless imprudence resulting in 2 counts of homicide, multiple physical injuries, and damage to property. Yung public attorney's office po ang nag-assist sa kanya, sir. Hihintayin pa lang natin kung ano yung magiging result ng resolution ng Pasay Prosecutor's Office. Hindi na nagbigay ng bagong paliwanag ang driver na dinalaw ng kanyang asawa kahapon, maliban sa paulit-ulit na pagsabing hindi raw niya sinasadya ang pangyayari. May iniinda rin daw ngayon ang driver. Yung suspect is sinasabi niya na masakit ang kanyang ulo, sir. Isa sa ilalim din ng mga investigador sa masusing pagsusuri ang sasakyan ng suspect. Sa pinangyarihan ng insidente naman sa NAIA Terminal 1, na ibalik na ang bagong bollard na nasira ng rumagasang SUV. Ayon sa isang road safety expert, base sa mga video at litrato, wala sa standard ang steel bollard na dapat ay pumigil sa sasakyan na magdire-diretso sa entrada ng paliparan. Substandard talaga. Kita ko, tinuro ang Secretary Vince Dizon. Oh. Parang kinabit lang igan eh. Oh. Hindi siya yung bollard na... Hindi siya embedded. Dapat 300 mm ang pag-embed ng bollard na kayang titigil sa impact. Isa raw ito sa paiimbestigahan ng Department of Transportation. Posible nilang papalitan ng mga ito sa bagong pamunuan ng NAIA. Maging ang suot at tsinelas ng driver, magiging sentro rin ng investigasyon. Nakatsinelas yung driver eh. Kahapon eh. Nung kinausap ko eh. May rason bakit pinagbabawal na nakatsinelas eh. Di ba? Pwedeng dumugas, pwedeng maipit, pwedeng ang... Di ba? Pero kapalit ng buhay eh. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, matapos magpaulan buong weekend sa ilang bahagi ng bansa, tuloy-tuloy ang paglayo ng low pressure area. Ayon po sa Pag-asa, kung hindi ito mag-dissipate o malulusaw, posibleng lumabas na yan ng tuluyan sa Philippine Area of Responsibility. Pero habang papalayo, maaari pa rin makaka-apekto sa ilang lugar yung trough o yung extension ng LPA kasabay ng mainit na easterlies. Bukas, mahigit 30 lugar ang makakaranas ng danger level na heat index. Pinakamataas ang 45 degrees Celsius. Aabot naman sa 43 degrees Celsius sa Metro Manila. Kahit maalinsangan, posible pa rin umulan base sa datos ng Metro Weather sa umaga. May tsansa pa rin ang ulan sa Ilocos Region at eastern section ng Mimaropa. Magtutuloy-tuloyan sa hapon, pero mas maraming lugar na ang uulanin. Malaking bahagi ng bansa ang maaaring makaranas ng malalakas na ulan dahil sa thunderstorms, kaya maging alerto. Sa Metro Manila, mataas din ang tsansa ng ulan sa hapon o gabi. Samantala, sa pinakabagong datos ng Pag-asa, may isa pang bagong LPA na maaaring mabuo sa loob ng PAR sa loob ng linggong ito. Sabay-sabay natin niyang tututukan sa mga susunod na araw. Nahuli ka ang pang-hold up ng 2 armadong suspect sa isang kainan sa Makati City. Pero ilang saglit lang, bumalik yung isa at isinaole ang mga tinangay nilang cellphone. Nakatutok si Mariz Umali. Alas 6:35 kagabi, nang pasukin ng 2 naka-helmet at armado ng baril ang isang Japanese restaurant sa Arnaiz Avenue, Makati. Ang gamit ng mga kumakain na customer pinagkukuha ng 2 nakabihis rider. Ang lalaking nakaitim na jacket may isinuksok sa kanyang bulsa. Ayon sa pulisya, wallet ito ng isang Hapon na may lamang 25,000 pesos. Ang isa namang nakauniforme ng isang motor taxi, makikitang tinutukan ng baril ang ulo ng isa sa mga customer. Kinuha niya ang mga cellphone ng mga customer habang tila may tinitignan. Inisa-isa nilang tinignan yung cellphones, ma'am. Not actually may titignan. Mahigit 1.5 minuto lang at umalis na ang mga nang hold up. Pero wala pang 1 minuto,
bumalik ang nakauniforming pang motor taxi at ibinalik ang mga ninakaw na cellphone, bagay na ipinagtaka ng mga investigador. The demeanor of the suspect is quite unusual, ma'am. Why? Because considering all those items already taken by them, but the thing is they return to those owners. The normal robbery usually nangyayari, ma'am. Wala kang ititira. Kukunin mo lahat, ma'am, given the chance. And nandun na, ma'am, yung chance para pwede mong makuha supposedly yung mga gamit, pero hindi siya common. Maliban sa 25,000 na kinuha sa hapon, ay wala na raw ibang ninakaw ang mga suspect. Wala ring nasaktan. Bagaman pumirma na ng affidavit ang biktimang hapon na hindi magsasampa ng kaso, hindi pa rin ito bibitawan ng mga pulis. Itutuloy po natin ito para mas malaman natin kung ano ang tunay na motibo, naging motibo po ng dalawang motor riding suspect na naiulat. Hawak na ng pulisya ang testimonya ng mga tauhan ng kainan at ng hapon na ninakawan na ayon sa pulisya ay magpapatibay sa ikakaso sa mga suspect. At large pa ang dalawang suspect pero may mga persons of interest na raw na tinitignan ng Makati Police sa insidente at sasampahan daw sila ng mga reklamong robbery at paglabag sa Omnibus Election Code in relation to RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Tayo lang natin ma-preempt or ma-compromise ang ating investigation, ma'am. But we will assure you, ma'am, that the Makati CPS is on top of it. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras.